Good morning to all of you, or magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, mag-change oil na naman ako sa aming motorsiklo, which is sabay na kung i-change oil itong dalawa, Rosy Flex at saka. So ngayon, syempre, ang gagamitin ko is this one, Shell. Ito sa gamitin ko sa Smash, at ito naman gagamitin ko sa Rosy Flex. It is my gear oil is palitin ako ng gear oil. Wala ako magtanggal pala kasi biyahe lang itong flex, so mainit pa itong engine. Then unahin ko yung gear pagpalit ng gear oil. So proceed ako. So ngayon handa natin ating pangsalod. Tapos bago natin buksan itong magkamali itong drain plug, tanggalin muna natin itong lagayan ng gear oil. So yung para hindi masira ni yung so aniga na to ko cloth. After, kamayan na lang natin. Maganda pala yung back rinse. So it is 1,000 kilometers, tapos yung itsura ng gear oil is parang sunog na. So sila na natin balik. Nasa natin dito. Tapos kita ng sabi nila tama lang pagkahigpit. Para hindi malustrid. Pupunasan, ilayo itong oil baka matapakan. So maglagay na tayo. Kung may nakita ako na motorsiklo sa Suzuki at saka yung may naka-engrave dito, it is only 50 ml yung niya. Gear oil. So, tapan na natin, tapos doon naman tayo sa higpitan ng tama lang malustrid. Yung hindi malustrid, yung hindi po madala sa kamay ng iba kasi delikado ito. Pag madala ito ng ordinaryong kamay baka parang mga ibang tripan. So yun na, lipat naman ako doon sa engine. So may karton dito. So, ito ang mahilig kayong magmekaniko na hindi tayo marunong. Basta naman itong drain plug ulit. Ito. Dito sa ilalom, makabidyo ka diri sa ilalom. Patakilid ng kamera. Kuha mo. Yan, natanggal na. Pati tunol tong kuan katong saluran sa oil. Dito ito paturong sa saluran. So ito na lang ang gawin kong saluran. Sana makasya itong lahat na 800. Kasi need ito, lisod man. Yan.
Yun ang buhay. Kasi mahirapan ako pag ano, hindi ko hihiga. Yan. So, tumutulo na yung oil. May pagka-itim na, may pagka-hindi naman. May itim ng kaunti na may pagka-hindi. Sira kasi lagi namin gini-change oil. So, it's already to 2,000 kilometers, 2,010 kilometers. So, stop na tayo. Tapos, we will continue paglagay ko na ng oil kasi ngayon ko pa rin ako mag-drain. Tapos, maglagay na ako ng engine oil. So, gamit itong funnel. Tsaka magtaka kayo bakit habulin. Hindi ito habulin na. Shell ito. Dinagay ko lang sa habulin because sa may ano siya, may sukatan. Yung shell nga empty, yung shell nga container walang sukatan. Yung gear oil ko na naman is before linagyan ko ng around 150 yata yun. Kasi yung una is mas marami pa yung ano linagay doon sa shop sa 150. So sa pangalawa ko na change ng gear oil linagyan ko ng 150 kayo na, ngayon nakaintindi na ako nga ano pala hindi pala dapat lagyan ng marami yung sa gear oil kasi baka mag-leak pumunta sa may brake shoe nyo doon sa drum sa gulong. Then isa yung doon naman sa belt. So baka mag-give up yung oil seal doon. Tatagos din yung oil. So hindi dapat pala lagyan ng maraming ano what we called is gear oil. Yung tama-tama lang kasi yung as na mention ko na kanina siguro nga may Suzuki nga nakita ko doon sa YouTube. Isang nakalagay, nakamarka sa doon sa mismong lagayan ng gear oil is 50 ml lang yung gear oil. Yun ang ano sa Suzuki na scooter 50 ml lang. So itong Rusiplex akin lang is ano siguro around na siguro sa 100 or 120 or 100 lang siguro. So tapos na ako, makita niyo itong ano fuel gauge naman, oil gauge niya, tabingi nagbawog. Tapos bago natin isuli itong cover niya, lilinisan natin itong bali tawag yung bunganga ng ano. Then ibalik natin. Yung oil level niya is parang nasa full kasi nakatagilid kung tignan natin sa loob dapat sana itong level na ito pag ganyan sana. Anyway, basta 800 ml ilagay ko. Tapos higpitan, lagyan na naman ng noog para di maguba ang plastic. Tapos ikutin na hindi madala sa ano. Anyway, pag mabali ito naman siguro ibaligya ang ako lang maniguro lang ako kasi minsan iiwanan natin tapos matripan lagyan ng bato guba yung motor. So ngayon tapos na ako maglagay ng engine oil sa gear oil, air filter na naman ang lilinisin ko. So nakalimutan ko pala, according to them na bago panda rin ikakrang muna ng mano-mano para umikot yung oil. Yan, okay na yan, sira. So kailangan pala lagi ni itong mini monitor ito kasi ang luwag na ang dali. So pag malimutan ito time to time kailangan i-double check ito kasi biglang lumuwag.
Tapos may dalawa akong Loctite dito. Yung pula high strength, pinaka grabe yung kapit. Yung isa naman is medium strength. So huwag kayong gagamit nito kasi nasubukan ko na, hindi ko na natanggal yung tornilyo. Saan kaya ito ginagamit? So itong blue na gamit ko, matanggal lang. So itong blue gagamitin ko. Tapos itabi muna natin itong oops. Ito ang ginagamit ko 2040 kasi luma naman itong motorsiklo. So hindi na ako gagamit yung 1040. So although walang naka-engrave na shell, pero sabi natin it is original because pagpunit mo dito, yan, so may ano siya, may instruction na yan. Then dito naman sa harap may barcode, yan, may nakatagong barcode. So kasama pa akong gunting. So it is an original. Dili naman, hindi ko sana ito sali sa pag video. Ang nangyari is baka magtampo itong ano namin, smash. Ito pa naman ang inasahan namin na motorsiklo para sa ulan at saka bagyo, kasi yung Rusiflex masyadong mababa, hindi maka tawid sa baha. Ito mataas man tong ito, yung although mababa itong tambutso, pero ang saka mataas itong niya, yung air cleaner. So safety ito sa tambutso, kasi ang gawin ko pag tumawid ako ng baha is pataasan ko ng RPM. So hindi ako mag-minor para hindi walang chance na maka vacuum or makapasok yung tubig sa sa tambutso. Level. Anyway, time to time i-check ko ito kasi takot ako kanina yung natanggal ko drain plug kanina, hindi mao yung sa kabila, yung sa filter. Tapos may filter ito, hindi ko na lang papalitan kasi sa shop na lang yung gagawin ko. Yun lang, tapos na, malipit na ako.